Hi, this is JP Andela from Excel Design and Automation. I've created an automated tool using Microsoft Excel and I call it Folder Excel PDF Access Tool or in short, FEPA tool. FEPA tool. Yan. So let me show you how it works. Ito yung tool na ginawa ko. Makikita nyo dito. Yan, pinangalan ko siya FEPA tool. Yan. For folder, Excel, PDF, access tool. Yan. In short, FEPA tool. So dito makikita nyo, may color coding to. Pag blue ay ibig sabihin nun, ayun yung para sa folder, file folder. Green naman para sa Excel file. And PDF naman ay kulay red. Yan, para ma-access mo yung PDF files. Yan. So, pwede ka mag-check dito ng file folder, Excel file, at saka PDF file. Pwede ka mag-open ng file folder nyo, Excel file o PDF file. Mag-delete din ng file folder, Excel file, PDF file. Mag-create ng file folder at Excel file. Pwede ka mag-move ng folder from one folder to another. Pwede ka mag-move din ng Excel file at saka PDF file. Pwede ka rin mag-duplicate ng folder, duplicate ng Excel file at duplicate ng PDF file. So, maraming pwedeng gawin to. Ito yung mga buttons na pwede nyong pindutin. So, before nyo pindutin, maglalagay lang kayo ng mga specific information dito sa mga fields na to. And try nyo gamitin to and see if nag-work sa inyo. Itong mga file folder, Excel file, and PDF file, ma-access nyo to, ang ma-access lang dito ay galing dito sa nyo, sa laptop nyo or computer nyo. So, lalagay nyo dito yung folder path na para ma-access nyo yung Excel file o file folder nyo o yung PDF file. So, automated tool na to na pwede nyong gamitin. So, let's say ito yung yung shared folder ko. Yung folder ko dito sa computer, nakita nyo sa right side, ito, kung saan yung mouse cursor ko. Tapos ito, meron akong sample folder to. Yan, wala naman yung laman. Yan, wala naman laman yan. And then, sample Excel file, ito, click ko lang to. Makikita nyo. Tsaka ito, ayan. Ayan lang yung laman niya. Di sa Excel file. Tapos, sample PDF file. So, ang itsura niyan, ganyan lang itsura niyan. Okay. Di sa PDF file. So, makita nyo naman yung pangalan. Yan, sample PDF file nandito. Okay. So, yan lang. Ito yung FEPA tool. Ito yung tool na ginawa ko. Okay. So, try natin to. Tingnan natin kung paano siya nag-work. So, let's start with checking the file folder, Excel file, and PDF file. So, sinasabi lang dito ay kapag ginamit mo tong mga buttons na to, check lang niya kung nag exist yung file folder, yung Excel file, at yung PDF file. So, lagay muna natin dito yung source o file path ng folder natin na gusto nating makita kung nag exist ba yon. So, dito tayo sa folder ko. Ito siya. So, copy lang natin to. Ito. Sinelect ko lang naman to, tas copy, Control C, then paste mo dito. Yan. So, na-paste na dyan. Ayan na siya. Ang gagawin mo ay, check mo kung nag-exist tong sample folder. So, ang gagawin mo lang, lalagay mo lang dito, sample folder. Yan. Yun yung sample folder. So, sabihin lang nito, ito yung source file folder path mo, o file path. Yan. Nasa desktop siya. Under ng desktop, merong folder na Excel Design and Automation. Under ng Excel Design and Automation, merong training materials. Tapos under ng training materials, merong practice na ang pangalan ng folder. So ito yon, ito yung practice. Yan, makita nyo dito. So nasa practice na folder tayo. Ang laman ng practice folder ay sample folder, FEPA tool, sample Excel file, and sample PDF file. Yan. Okay? So under ng folder na to, meron ding another folder ay sample folder na tinatawag. So dito ko siya nilagay yung folder name, sample folder. So, try natin na i-access kung nag exist yan, yung folder na yan. Click mo lang to, magpo-prompt dito para makita mo kung tama yung ginagawa mo. Makita naman dito na kung nag exist yung folder na yun. The folder, the file folder exists. Sabihin tama, nag-exist nga yung folder. Try naman natin yung sample Excel file. Tingnan natin kung nag exist itong sample Excel file. Copy mo lang yung pangalan, lagay mo lang siya dito, Excel file name.
Yan. Make sure lang ilagay mo yung mismong ano niya, format ng Excel file na yon. .xlsx siya para malaman mo sa Excel file kung anong format nito. Right click mo lang, punta ka sa properties, ito siya. Tapos makikita mo dito kung anong type ng Excel file to. Ito makikita mo extension niya, .xlsx. Yan, makita niyo naman dito. Meron kasing .xlsm, .xlsb, may mga ganyan. Pero in this case, yung normal na Excel file ay .xlsx. Yan. So dito mo lang siya, add mo lang siya dito sa file name. Ang file name niya ng Excel file, sample Excel file tapos ang extension .xlsx. Yan. Tapos pinutin mo lang to, check the Excel file. Oh, sample Excel file doesn't exist. Bakit? Kasi kaya hindi nag-exist naman to. Yan, makikita mo naman kung hindi siya nag-exist. Kasi ang sinesearch natin ay sa practice folder, under na practice folder na ang hinahanap siya sa folder na sample folder. Ito. So, under ng practice folder na sa sample folder siya. So, ang gagawin natin, cut mo to, tanggalin mo yan, tapos i-paste mo siya dito. Yan. So, ibig sabihin, under ng training materials, ay yung practice folder. Tapos sa practice folder, so search mo yung sample Excel file. Okay? So, ito yung ito, sample Excel file. So, search nyo siya dito. So, makikita siya dapat. Pero dito kasi, kanina, sample folder, wala namang laman yan. So, walang nakita dito na sample Excel file. Ganun nangyari. Okay? So, try natin. Pinutin natin tong check the Excel file. Yan. Sample Excel file .xlsx exists. So, nag-exist. So, sabihin, nakita niya na nag-exist nga yun. Okay? PDF file. Try naman natin to. Copy natin to. Tapos, i-paste mo lang siya dito. PDF file name. Yan. Tapos, lagay mo lang yung extension niya .pdf. Kasi PDF file nga siya. So, try natin. Check the PDF file. Yan. Sample PDF file .pdf exists. Yan. Okay. So, try naman natin mag-open. So, ng file folder, Excel file, at saka PDF file. Kasi, tapos na tayo mag-check kung nag-exist ngayon. Tingnan naman natin kung kaya nating ma-open. Yan. So, ito muna. Ito lang yung pinaka-importante dyan. Pag mag-open ng file folder, mag-delete, create, ito lang yung pinaka-importante. So, try natin. Open yung file folder. Click lang natin to. Yan. Ibig sabihin, through this tool, na sa FEPA tool, pwede kang mag-open automatically ng gusto mong file folder. Okay? So, ang inopen ko ay yung, makita nyo dito yung yung path niya. So, under ng users na under ng Dela, desktop, under ng desktop, Excel design and automation, yan, makikita nyo naman dito. Yan, Excel design automation. Under ng Excel design automation, merong training materials na folder na pangalan. Under ng training materials ay yung practice. So, ito yun, yung folder. Yung folder name. Practice. So, nag-open siya kasi ito yung file path ko. At ito rin yung folder name na gusto kong mabuksan under ng training materials. Under ng file path na to. Okay, kaya nagbukas siya. And click natin ulit, 'di ba? Paano kung gusto natin sample folder yung gusto natin mabuksan automatic? So, pwede natin gawin yan. Copy mo lang to o cut mo lang yan. Tapos lagay mo lang siya dito. Lagay mo lang ng ganyan. Ng slash, backslash, practice. Tapos under na practice ay yung sample folder. Yan. Open the file folder. Automatic nag-open na siya. Ayun na. Wala naman laman yan. Tapos, click mo lang yung practice. Ayun na siya. 'Di ba? Nag-open siya automatic. Okay. Try naman natin yung Excel file. So, sa Excel file, gusto natin magbukas to, sample Excel file. So, saan ba nakalagay yung sample Excel file? Nasa practice folder siya. Nandito siya, practice folder. Hindi siya under ng sample folder, no? So, tanggalin natin yung sample folder again. Tapos, lagay natin practice. Kasi under ng practice folder siya. Yan. Tapos, yung under ng practice folder ay yung training materials. Yan. Tanggalin natin to. Ganyan siya, no? So, ito siya.
Itong tatlong fields lang kailangan mo. Hindi kailangan ng PDF since Excel file yung ginagamit natin. Okay? So, try natin. Open natin yung Excel file na yan and see if it works. Yan. Nag-open na automatic itong Excel file. Tapos nag-prompt pa na sample Excel file.xlsx opened successfully. Click OK lang. Ayun na. Automatic nag-open na. 'Di ba? Pwede mo palakihin, maximize mo. Ayan. Ito na siya. X natin. Okay, nakikita niyo ba yung gaano ka-powerful yung Excel natin? Next naman, sample PDF file. Buksan natin 'yan. Ito na yung sample PDF file. Ito yung pangalan niya. Tapos yung under din siya ng practice, no? Ito, folder. So practice, ito 'yon. Tapos ito yung training materials. Yan. So try natin, click lang natin 'to. Dapat mag-open yung PDF file. Automatic nag-open yung PDF file just by using Microsoft Excel. Click X. Yan. Ay, nakita nyo naman dito, nag-prompt. Sample PDF file. That PDF opened successfully. Yan. Galing, no? Next naman, create a file folder. Yan. Paano naman tayo mag-create ng file folder? Automatic. So before tayo mag-proceed sa pagdi-delete ng file folder, delete ng Excel file, at delete ng PDF file, let's try to create a file folder and an Excel file. So, simula tayo sa file folder. So, paano ba mag-automatic create ng file folder using this tool? So, again, ito naman yung file path natin. Yan, ito yung buong file paths. Ito yung folder na gusto nating i-access under ng file path na to. Okay? So, paano naman tayo mag-create ng file folder? Ito, lagay mo lang dito yung bagong folder name na gusto mong mag-create. Let's say, testing folder. Ay lang yung pangalan niya, testing folder. Okay, testing. Lagyan mo na, testing na lang. Sige. Testing. So, ito yung magiging pangalan ng folder natin, testing, under ng practice na folder. At under ng practice ay training materials, design automation, at under siya ng desktop. Okay? So, instead na mag-create ka dito, right-click mo to, new, tas folder, new folder, yan. Instead na maglalagay ka dito testing, yan, ganyan, manually mo siya create. Why not? Automatic mag-create na siya para sa'yo. Sige, gawin natin. Ito na yung file path natin. Yan. Ito yung testing folder na pangalan. Click lang natin to create a file folder. Yan. Nakita nyo naman, folder created. Yan. Na-create siya under ng training materials, practice, and testing. Yan. Makita mo dito yung file path, folder path. Click OK lang. Ayun, nakita nyo naman dito. Testing. Wala naman siyang laman kasi bago nga siya. Bagong folder. Galing, no? O, create pa tayo ng isa pa. Anong gusto nyo? Pangalan niya ay animals. Ayan, animals lang. So, click mo lang tong create a file folder. Ayun na, nag-create na siya. Animals. Ayun yung pangalan ng folder, animals. Automatic. O, wala naman laman yan. Galing, no? Ayan, automated tool na to sa using Microsoft Excel. Yan, create na ng Excel file naman. Paano tayo mag-create ng Excel file? Automatic. Instead na magko-control N ka dyan para mag-create ka ng bagong Excel file, sisave mo pa dito sa folder na to, papangalanan mo pa siya, so on and so forth. Why not? Automatic na siya mag-create ng Excel file. So dito mo nalalagay yung bagong Excel file name. Yan nga. Dito naman, sa kaliwa, Excel file name. Ito yung pag may existing kang Excel file na gusto mong i-open, i-delete, ganyan, i-move. Pero kapag create ka ng bago, dito mo siya ilalagay, yung pangalan. So, anong gusto mong pangalan ng Excel file? Let's say, bat. Yan, bat.xlsx. Yan, make sure lang lagyan mo siya ng extension na ganyan para making sure lang na tama mabasa ng tama ni Excel na Excel file nga itong gusto mong i-create. Bat. So, sabihin natin itong bat na to, paniki. O, lagyan natin bats. Bats na lang yan. Paniki. Ay, gusto mong lagay siya under ng animals. Ito, animals. So, paano mo siya gagawin ganun? So, gawin natin ay, since ito, nasa animals nga siya na folder, yan, click mo lang to, double click mo lang, pwede mong copy to.
Para hindi ka malito, lagay mo muna siya dito. So, diyan siya pupunta, no? Sa animals. So, ang gagawin mo lang, cut mo lang to, tapos lagay mo siya dito. Yan. Para hindi ka malito, kahit delete mo muna to. Yan. So, yung sabihin lang nito, yan, tanggalin ko na rin to. Yan, para, yan. So, ibig sabihin lang nito ay, ito sa file path na to, merong folder na ang pangalan animals. So, sa animals na yun, gusto mo mag-create ng bagong Excel file na ang pangalan ay bats. Yan. Yun lang ibig sabihin po nito. So, click mo lang to, create an Excel file. Tapos, let's see kung mag-create siya. Yan. Kita nyo naman, new Excel file created and saved as bats.xlsx. Click OK. Ito na siya. Yan. Yan. Pwede nyo na kayo mag-edit dito. Click X. Yan. Ito na siya, oh. Kita nyo. Makita nyo sa folder na to, may bats ng pangalan. Pag binak mo siya, ayun, oh, sa animal siya. Under ng animals. Click mo again animals, ayun na, bats. So, let's say gusto mo iba namang file, Excel file. Anong gusto nyong pangalan? Sabihin natin, ah, ants. Ants naman. Yan. So, click mo lang to, create an Excel file, automatic nagkaroon ng ants. Text mo lang, ayun na, nagkaroon na. Pwede rin gawin dito kung gusto nyo, automatic naka-close na agad yung Excel file, tapos nakasave na siya dito kagad. Hindi na siya mag-open pa. Automatic mag-close na kagad siya, yung Excel file. Tapos re-rename niya na. Ayun ganyang ka-powerful ang Excel natin. Okay? And many more. Pwede ka mag-create pa ng Excel file pa dito ng marami. Actually, pwede ka mag-create ng 5 o even 10 Excel file in just one click. Yan. Soon, mag-create ako ng another video para dito. Para automatic papakita ko sa inyo na pwedeng mag-create ng multiple Excel files o multiple folder name, yan, in just one click. Okay? So, ganyan. Pwede ka mag-create ng Excel file. So, next naman, paano ba magdi-delete ng file folder, delete ng Excel file, at delete ng PDF file? So, yan. Hindi na natin to gagamitin. Then, ito naman tayo. Proceed tayo dito. Let's say, gusto mong i-delete na to. Ayaw mo na ng bots. So, anong gagawin mo? So, under ng animals pa rin na folder, ito pa rin yung source natin, file path. Lagay mo lang dito yung bots. .xl, xlsx. Yan. So, pinutin mo lang yung delete an Excel file. Yan. Pinutin mo to. Tapos, ito, ako lang nag-create nito. Pwede mo rin itong ibahin kung gusto mo. I can teach you how to, customize this naman. Pwede rin. So, may nakalagay dito, are you sure you want to delete the Excel file? Type delete the file if you want to proceed. So, type mo lang daw, delete the file. Yan. So, ito, for safety purposes to, pwede mo naman automatic magdi-delete siya. Pag kinlik mo tong button na to, automatic pwede magdi-delete kagad siya. Pero, para sa safety purposes, kailangan merong ganitong prompt sa sa pag-automated yung tool mo o yung Microsoft Excel mo. Kasi baka accidentally mo ma-delete yung isang folder, isang file na hindi naman dapat i-delete. So ito, kailangan lang ng ganitong feature para maiwasan yung mga ganun. Okay? So yan, ginawa ko, pinapatype ko, delete the file para medyo mahaba siya at para mag-isip-isip yung mismong gagamit nito na baka automatic kasi ma-delete yung file nang hindi mo dapat ma-delete. So ito, since ito gusto ko nga ma-delete to, yan, tinype ko delete the file and click OK. Yan, file deleted successfully. Yan, itong bots. Click OK. And nakita nyo naman dito, nawala na yung bots. Galing, no? So what if gusto mo ma-delete yung mismong folder, file folder? Back lang ako dito. Ito, gusto ko na itong ma-delete mismo kasi ayoko na din to. Yung nakalagay dito, yan. Gawin ko lang, ayan, kahit tanggalin ko na to. Tanggalin ko na yan. So ito lang. Ito lang yung kailangan ko. Yan. Itong dalawang to.
So, under ng practice na folder, yung animals. Yung tinutukoy ko doon na gusto kong i-delete. So, pinindot ko lang to, delete the file folder. Yan. Type ko delete. Ito naman, this time, delete lang yung nakalagay na gusto kong, na dapat i-type, delete. Kapag iniba mo kasi yan, kunwari, nagkamali ka ng spelling, or kung ano man nalagay mo dyan, may number pa yan, hindi siya magpo-proceed. So, try natin. Kunwari, delete, ganyan, walang E. Pag click ko yung okay, wala mangyari kasi hindi siya same kung ano nakalagay doon na delete. So again, try natin ulit. Pag tinama ko na to, delete yan with E sa dulo. Click OK, magdi-delete na talaga siya. At nakita nyo naman dito, wala na yung animals. Galing no? Wala na yung folder na animals. Automatic na. Yan. Ito yung tinatawag na Excel automation. Yan. Kung gusto niyo ng ganito, yan, pwede niyo naman i-download to for free. At pwede niyo gamit-gamitin. Pwede sa work nyo or explore nyo to. Okay? Next naman, PDF. Paano naman tayo magdi-delete na PDF? Let's say, mag-duplicate muna tayo ng PDF. Ito, duplicate ko muna to. Sample PDF file. Ay, delete ko pala. Ayan. Ito. Ito yung isa pang PDF file natin. Copy lang siya. Ito yung pangalan niya. Copy nyo lang to. Tapos ilagay nyo siya dito. Yan. .pdf. Make sure lang may .pdf. So, ang gusto ko lang sabihin dito na under neto, ayan, siyempre sa practice na siya, no, wala na yung animals. So, tatanggalin ko na tong animals. Tapos, nalagay ko na dito practice kasi nasa practice folder na siya. Tapos ito, di-delete ko na to. Kasi under ng training materials ay yung practice folder. Sa practice folder, gusto ko ma-delete yung sample PDF file dash copy .pdf. Yan. So, pinutin ko lang to delete a PDF file. Tingnan natin kung mag-work. Yan. Delete lang. Pipinutin ko lang. Type ko lang delete. Click OK. File deleted successfully. Yan. Click OK. Eh no, nakita nyo naman, na-delete na siya. Galing no? So, ayun yung pwede mong gawin sa Microsoft Excel. Pwede mo siyang ma-automate. Okay? If you want to learn more about this, just message me, or reach me out. Ano, my name is JP by the way. And sabihin mo lang sa akin, JP, paano ba itong ginagawa mo? Gusto ko matuto. Actually, I have an ano, Basic Excel Automation Masterclass o BEAM. Yan, may mga students ako doon na tinuturuan ko sila kung paano gumawa ng ganitong tool. At very helpful talaga to na pwede nyong gamitin sa work nyo. Okay? So, pwede siya, ito, customizable talaga to. Pwede nyo move din yung mga buttons na yan. Ako lang naman nag-arrange ng mga buttons na yan, pati yan, lahat ng to. Pwede mo to ma-rearrange actually sa Excel file nyo. Hindi naman siya yung, dyan lang siya forever, ganyan lang yung itsura niya. Pwede mo siya rearrange, ibahin nyo din yung kulay kung gusto nyo, and so on. Customizable talaga. Basta ang importante, alam mo yung principles kung paano kine-create yung ganitong automated tool. Madali lang to actually. Ano lang kaka-copy and paste mo lang yung embedded code nito. Tapos yun na, pwede mo nang gamitin siya. Substitute nyo lang yung mga values. Then yun, tuturuan ko naman kayo step by step, kung gusto nyo. Yan. Then, let's move on sa move a folder. Yan. Move a folder. Paano ba ginagamit tong move a folder? Yan, ito yung mga buttons niya, tatlo. So, let's say itong folder na to, testing, gusto mong ilagay dito sa sample folder. Ito, sample folder. Yan. So, paano nga bang gagawin ganun? Lagay mo lang dito. So, saan ba to under, yung testing folder? Copy mo lang to. Yan. Itong testing folder, lalagay mo siya dito. Yan. Pero, yung testing folder ay under ng practice. Tama ba? So, yan yun, di ba? Tapos, ang gagawin mo, lalagay mo siya dito. Gagamitin natin tong destination. Meron tayong folder path source.
Isa naman, folder path destination. So, paano naman gagamitin to? Okay? So, dito mo ilalagay kung ano, saang folder mo siya, kung saan yung destination niya, o saan yung pupuntahan niya. Kaya nga destination eh. Paste mo lang siya dito. Ang ibig sabihin lang po nito ay, eto, sa practice na folder, merong folder na testing. Na pangalan ay testing. Then, yung testing folder na to, itatransfer mo siya. Ang destination niya ay pupunta siya dito sa sample folder. Yan o. Ito yung practice folder. Sa practice folder, merong sample folder. Tama? Ayan. So, dito mo siya ilalagay dahil gusto nga natin ilagay dito. Imbis na kiklik and drag mo to, ganyan, punta na siya dyan. Ganyan gagawin na kasi natin eh. Imbis na manually mong gagawin siya, why not automated na rin siya. Yan. So, pinitin lang natin to, move a folder. Ito, move a folder. And let's see kung gagana siya. Folder move successfully to. Yan, ito yung folder path niya. So, nangyari, nag-move na automatic. Nakita niyo naman dito. Automatic nag-move na siya. Click mo lang to. Ayan na. Nakita mo, nandito na yung testing folder. 'Di ba? Wala namang laman yan eh. Yung ginawa natin kanina. Ang galing, no? So, automatic na siya. So, paano kung gusto mong ibalik siya? Lalagay mo ulit siya dito. So, ang gawin lang natin, ganito. 'Di ba? Ito sample folder to, no? Yan. So, testing. Ang ano natin, yung testing na to. So, copy mo lang to. Ay, punta ka lang dito sa testing. Copy mo lang to. Yan. Lagay mo siya dito sa source. So, ito na yung magiging source folder natin, no? Tapos ito yung tinutukoy natin, yung testing. Cut mo lang yan. Lagay mo siya dito. Eh, hindi yun. Di ba? Tapos, gusto mo siya lagay saan? Dito, di ba? Sa practice na folder. Copy mo lang tong practice para hindi ka malito. Dito mo lagay. Yan. Diyan mo siya lagay. Ganyan magiging itsura niya. Okay? Parang pinagpalit mo lang talaga. Katulad nung kanina, di ba? So, pinitin mo lang to, move a folder. Tingnan natin kung nag-move. Yun, nag-move. Kita niyo naman, nandito na yung testing folder. Pag double click mo itong sample folder, wala na siya dyan. Galing, no? So, let's try naman, move an Excel file. Yan, paano naman automatic nag-move yung Excel file? So, yan. Lalagay mo lang ito, sample Excel file, lalagay natin sa testing. Paano mangyari yon? So, nasan ba yung ito, copy mo lang muna to, sample Excel file. Dito mo siya lalagay. Dot, make sure lang may dot .xlsx. Yan. Yan ah. Tapos, ang gagawin mo ay kakopy mo yung ito, tanggalin mo. Ay, hindi, sige. Yan. Ayan siya. Then, nasaan yung sample Excel file? Nasa practice folder. Tama? Okay. So, nasa practice folder siya. Since nandito siya, tanggalin natin to. Wala na siya sa sample folder. Nasa practice folder siya. Cut nyo lang yan. Tapos lalagay nyo siya dito. Yan. So, sinasabi lang dito, sa training materials, under ng training materials, may practice folder. Sa practice folder, merong sample Excel file. Ito yon. Okay? So, saan natin siya transfer? Sa testing folder. Dito. Double click mo lang yan. Copy mo to. Okay? Copy mo yan. Yan siya. So, yan. Kinapi ko lang ha. Ayun magiging itsura niya. So, try natin i-move yung Excel file. File move successfully to. Ayun, nag-move na siya. Click OK. Ayun na, nakita nyo. Nag-move na siya. Ayun na yung Excel file. Sample Excel file. Tingnan natin kung nag-move nga at di siya na-duplicate. Ayun o. Nawala na siya dito. Nag-move talaga. Hindi siya duplicate. Nag-move. So, click mo to. Ayun na siya. Ang galing, no? Nawala na siya dito. Next naman, PDF file naman. Paano naman natin i-move yung PDF file? Itong PDF file, lalagay natin dito sa testing din. Same process din. Ganun din. Copy mo lang to. Tapos paste mo dito. .pdf. Yan. Tapos
Ganun pa rin. Nasa under ng practice siya. Lalagay mo siya dito sa practice. Tapos testing folder yan. Pinutin mo lang to, move a PDF. Yan, nawala na siya dito. Pansin nyo, nawala na. Then, ayun na siya. Magkasama na sila. Yan, oh. Automatic. Diba? Galing. Next naman, try naman natin paano mag-duplicate ng folder. Yan. Paano ba mag-duplicate ng folder? Automatic, magduduplicate ang folder. Ito, imbis na i-move mo siya, duplicate niya yung folder o yung Excel file o yung PDF file. Huwag para magka-copy and paste siya sa specific na folder nyo kung saan nyo gustong i-paste. So, let's say ito, kakopy ko tong sample Excel file, yan, na nasa testing folder, at ipipaste ko siya dito para magkaroon ng copy to, tong folder na to. Paano yun? Paano gagawin yun? Ito, make sure lang, ito yung, kakopy muna naman to kasi ito yung source file natin. Yan. Tapos, cut mo lang to kasi ito yung magiging folder name mo kung saan hahanapin yung sample Excel file. Nasa testing folder siya under din siya ng practice folder. Yan. Ito yung source file path natin. Then, gagawin mo, back mo lang to. Tapos, saan ba siya ilalagay? Dito sa practice folder. Tama. So, ang gagawin mo lang, tanggalin mo lang yan. Ayun ang magiging itsura niya. Okay? Yan, parang halos same lang, di ba? Kasi, under ng practice, ay yung testing folder. So, sa testing folder, nandun yung sample Excel file. So, ito yung gusto mong i-duplicate, no? At lalagay mo siya sa practice. Yan. Okay, try natin. I-duplicate yung Excel file. Ito. Click mo lang yung green na to. Duplicate yung Excel file. File copied successfully. Yan, no? Copy na siya, oh. What if gusto natin makopy din yun sa sample folder? Ito, sample folder na to. Dito siya. Wala naman tong laman. So, lagay natin siya dyan. So, copy mo lang tong pangalan na yan. Sample folder. So, under ng practice ay yung sample folder, no? Yan. So, click mo lang tong duplicate ng Excel file. Na-duplicate na napunta na siya dito. O, di ba? Ang galing. Automatic na. So, ito, subukan muna natin din. Pati yung folder din. Paano magduduplicate ng folder. Since ito yung gusto kong i-duplicate, sample folder, copy ko lang yan. Tapos, ipipaste ko siya dito. Okay? Diyan ko siya ipipaste. Then, ilalagay ko siya dito. Sample, ay nasan ba yung sample folder? Under siya ng practice. So, tama to. Tama yung folder path natin. Yan. So, nandyan siya. So, saan siya ilalagay? Dito sa testing. So, copy mo lang tong testing. Yan. Kita nyo? Folder duplicated successfully. Ayan. So, nangyari, back mo lang to. Ito yung sample folder natin, no? Ang laman niya, sample Excel file lang. Okay? Pwede natin to. Dito na natin siya dinuplicate. Ito, nakita nyo, sample folder. Ayun siya, sample Excel file lang. O, di ba? Pwede siya ma-duplicate yung folder just by one click of a button. Ayan, puro buttons naman to eh. Try naman natin PDF. Ayan, same lang din, PDF. So, nasa yung PDF, nasa testing folder. Ito, copy lang natin to. Paste natin dito. Tapos, sa testing folder siya, no? Ayan, lagay ko siya dito. Yan. So, nasa testing folder siya. Then, yung PDF, sample PDF file, tama naman yung pangalan. Ito rin yun. Dito siya. Then, saan siya gustong ilagay? Sabihin natin gusto siya ilagay dito sa practice. So, copy mo lang to. Paste mo lang siya dito. Ayan na. So, sinasabi lang yan, again, ito yung source file path natin na ito yung gusto nating folder o yung folder name na kung nasaan yung PDF file, yung sample PDF file. At i-duplicate ko siya, malalagay siya dito sa destination file natin, which is sa practice folder. Yan, ito.
So, galing siya dito sa testing. Tapos, mapupunta siya dito. Try natin, duplicate a PDF file. File copied successfully to. Ayan. Ayan na siya. So, kita niya naman yung power ng Microsoft Excel. Ang galing, no? So, nakita niyo naman kung gaano ka-powerful yung Excel tool na ginawa ko para sa inyo. Automated tool na yon wherein, again, pwede mo ma-access yung file folder nyo, yung Excel files, or even PDF files sa computer nyo. Basta alagay nyo lang dun yung file path na gusto nyong ma-access. Okay? So, pwede nyo siya i-download. I'll just, lagay ko na lang yung link kung saan nyo siya pwede i-download. Maybe in the contents of this, post. Yan, pwede nyo i-click na lang yung link para ma-download nyo yung file na yun. At subukan nyo gamit-gamitin. At baka makatulong din sa work nyo. Instead na manually, pag create kayo ng Excel file, mga file folder, i-access o i-delete kayo ng Excel file and so on. Through that tool, pwede mo na siya magawa. Pero ito, this is just the beginning Kasi pwede rin ako, soon, mag-create din ako ng another tool, automated tool, wherein lahat ng mga ilalagay mo doon na PDF file path, yan, pwede mo rin yun ma-duplicate, pwede mo rin yun ma-delete, pwede mo rin yun automatic malalagay sa isang folder, pwede ka rin automatic mag-create ng maraming folders in just one click. Lalagay mo lang yung pangalan doon, tapos automatic create na yung file folder. Automatic din, pwede rin mag-create ng marami o multiple na Excel files. Pwedeng 5, pwedeng 10, any. Yan, pwede akong, mag-create ako ng tool na yun soon at hopefully abangan nyo yun. At pupost ko na lang din, pupost ako ng video again, tapos downloadable din yun. Yan, pwede nyo siya i-download din. At hopefully, makatulong din sa inyo yung tool na yun. 'Di ba? I hope you like this video. Follow mo na lang ako sa Facebook page ko. Again, I have a basic Excel automation masterclass o BEAM na tinatawag ko. If you want to learn more about this Excel automation na tinuturo ko sa mga students ko, I have current students na tinuturuan ko sila kung paano gumawa din nito at iba pang automated tool just by using Microsoft Excel. Madali lang naman to, yung training na to na binigay ko, merong recordings na rin ako and if you want, you can join me sa live trainings din na kinokonda ko from time to time. And para makita mo mismo kung paano nag-o-automate using Microsoft Excel. At ang goal nito is mapabilis mo, makapag-create ka ng sarili mong tool at mapabilis mo yung mga trabaho mo na pagod ka na, napaulit-ulit at mano-mano mong ginagawa. Siguro nauubos na yung oras mo delete o yan, pag-create mo ng data, pag-format mo ng data using Microsoft Excel, ganyan. At marami kang scattered na files na hindi mo mahanap and so on. Marami pa na pwede mong i-automate. In just one click, pwede mong gawin yon just by using Microsoft Excel. Nakita nyo naman kanina kung gaano ka-powerful yung Excel na hindi natin alam. So, pwede ko ituro sa inyo step by step kung paano gumawa nun ng tool at sarili mong tool, customizable siya. Hindi siya yung parang may embedded na dun na hindi mo na siya magagalaw. Ikaw mismo pwede ka mag-create nun para kang gagawa ng app o application sa Excel mismo. If you want to learn more about automation sa Excel, just reach me out. Message mo lang ako. Once again, I'm JP Nadella. By the way, I've been using Microsoft Excel na. Matagal na, ilang years na rin. And I've been automating so many Microsoft Excel files. Yan. Papabilis yon in just from hours of work. Before, 7 hours yung work ko, 10 minutes lang tapos na dahil lang sa automation. Ganun ka-powerful yung Microsoft Excel nang hindi natin alam. So, dapat alam nyo lang yung tamang process na gagawin kung paano ma-automate yon. Thank you for watching this video and I hope you really like it. Share nyo na lang tong post na to at baka para makatulong din sa ibang kasama nyo, sa friends, colleagues, families at mga nahihirapan sa Excel. Yan. Thank you and see you
sa next video. Bye.